ito. In Acts chapter 16, verse 35 to 40. Acts chapter 16, verse 35 to 40. Kung nandyan na po kayo, atin pong sabay-sabay na basahin from verse 35 to verse 40. Let's read. Kinaumagahan, ang mga hukom ay nagsugo. Chapter 16, yes. Okay, verse 35. Kinaumagahan, ang mga hukom ay nagsugo ng mga kawal na nagsasabi, pakawalan mo ang mga taong iyon. At iniulat ng bantay ng bilangguan kay Pablo ang mga salitang ito na sinasabi, ipinag-utos ng mga hukom na kayo'y pakawalan. Kaya't ngayon ay lumabas kayo at humayo ng payapa. Subalit sinabi sa kanila ni Pablo, pinalo nila kami sa harap ng bayan na hindi nahatulan, mga lalaking Romano, at kami itinapon sa bilangguan, at ngayon lihim na kami papawalan nila? Hindi maaari, hayaan silang pumarito at kami pakawalan. Inuulat ng mga kawal ang mga salitang ito sa hukom, at sila'y natakot ng kanilang marinig na sila'y mga mamamayang Romano. Kaya sila'y dumating at humingi sa kanila ng paumanhin, at sila'y kanilang inilabas at hiniling sa kanila na lisanin ang lunsod. Nang sila'y makalabas sa bilangguan, pumunta sila kay Lydia, at na makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila, pagkatapos ay umalis. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo humingi ng paggabay sa pakikinig. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit at sa pangaral ng iyong salita, naway ang banal na Espiritu ang magturo sa amin, bigyan ito ng liwanag, kaunawaan, at maging buhay ito sa aming buhay, na ito'y aming may sa buhay, hindi lang po hanggang pakikinig, bagkus pagsunod ayon dito. Panalangin ko po, Lord, ang puso namin na mapagkumbaba, na we will listen intentionally, at ang iyong kalooban sa pamagitan ng pangaral ng iyong salita ay iyong gawin sa bawat mananampalataya na nakikinig ngayon sa iyong salita. Kaawan mo po ako, O Diyos, bilang iyong lingkod sa paghahayag. Naway ikaw po ang gumabay sa akin at ang mga salita ay mula sa Espiritu Santo na siyang nangaral at gumagabay sa amin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, tayo po ay nagpapatuloy sa salita ng Panginoon in Acts chapter 16. Actually, ito na po yung huli na parte ng chapter 16. And so, bilang pagbalik tanaw sa ipinangaral sa atin noong nakaraang linggo, atin pong natutunan doon na ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng kaparaanan tungo sa pagkakaligtas ng bawat mananampalataya. So lahat po na nangyari ay hindi po, again, nagkataon lang, bagkus lahat ng iyon ay kaparaanan at itinakda ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. And so may tatlong napakahalagang element na atin pong pinag-aralan last Sunday, at kabilang doon ay magkaroon tayo ng guided response. Ibig sabihin, ang bawat pagtugon natin ay maaari palang gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng even ng ating sarili or ng ibang tao. And doon natin makikita na tunay na ang Diyos ay kumikilos, no? Doon natin nakita yung kanyang glorious rescue. And I believe na ang bawat isa sa atin ay merong experience na mga ganon. Kaya wag natin kalimutan ang pagpapasalamat. At higit sa lahat, nakita natin na kasama doon ay ang tunay or totoong pagbabago ng isang tao. Again, ayon sa salita ng Diyos, hindi maaaring tanggapin ng isang natural na tao ang kautusan ng Diyos. Hindi maaari. Pero dahil sa
pagbabago at pagbubuhay muli, no, ng Panginoon, ang bawat isa ay nagkaroon ng genuine repentance or yung totoong pagbabago. And so, ngayon, bilang pagtatapos sa chapter 16, magkakaroon tayo ng, balikan lang natin, sandali, kung ano yung mga natutunan natin, no, sa chapter na ito. Napakalaman at napakarami nating natutunan. In Acts 16, nakita natin sa kabuuan yung pagkilos ng Panginoon para sa iglesia. Again, in the book of Acts, it's all about the Church of Christ. Most importantly, ito ay patungkol sa Panginoong Hesukristo, sa kung paano siya kumikilos at patuloy na ginagawa yung redemptive plan niya na nagsimula pa sa Genesis. And kung makikita natin sa salita, ito yung nagsimula pa bago pa man likhain ang lahat. No? So it's all about the working of our Lord, specifically ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia. And in Acts 16, natutunan natin in verse 1 to 5 ang pagmamahal ng Panginoon sa iglesia. At ito ay sa kaparaanan ng kanyang lingkod. No, kung matatandaan ninyo yung tinuli ni Pablo si Timoteo. Para sa anong dahilan? Para mas marami pa ang mahayagan ng ebanghelyo at mas mapadali ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. So natutunan natin doon yung pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba. More than the material or na mga privileges sa buhay, yung mga ikabubuti natin sa lupang ito, more than that, yung ikabubuti na binabanggit natin dito ay kaligtasan. No? And because of that, tinuli si Timoteo, no? And one of the hindi one but the greatest example that we had is Christ, no? Nang siya ay naging tao, no? Iniwan niya din ang lahat. Paggabay, no, ng Panginoon sa iglesia para naman sa ikaliligtas ng iba. And natutunan natin doon na lahat po ng pag-ebanghelyo, ibig sabihin lahat ng paghahayag ng palataya, no? At 'yun ang dahilan kung bakit ang isang tao ay nakakatugon at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And in verse 16 to 24, doon natin natutunan na ang pag-uusig o pighati or kahirapan na ating dinadanas ay isa sa mga kaparaanan ng Diyos sa pagliligtas. No? So, kaya ang challenge dito, I remember, baguhin na natin yung isip natin. No? Hindi po ang Kristyanismo ay hindi ibig sabihin buhay na lalago ka in a sense na magiging maganda yung buhay mo. No. Hindi po ganun. No? Magang ito, ang ating makikita at matututunan sa salita ng Diyos ay ang pag-iingat ng Diyos sa iglesia. So, pag-iingat ng Diyos sa iglesia.
Ayun, okay na po. Sa ito, baka nawala. Okay na. Hello? Sige po, naririnig na po ba? Okay na po ba? Sa online, okay na? Okay, patuloy po tayo. Again, dito po sa verse 35 hanggang 40, ang atin pong matututunan ay ang pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo sa iglesia. No? At ito ay nagpapatuloy din sa atin. So iniingatan ng Panginoong Jesucristo ang iglesia. Sabi sa Matthew 16:18, ito ay ang pahayag ng Panginoong Jesus kay Pedro. At sinabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. No? So, sinabi na po dito ng Panginoong Jesus, hindi magtatagumpay ang pintuan ng Hades. No? Hindi magwawagi laban sa kanya. So, wala pong makakapuksa sa iglesia, sa katawan ng Panginoong Jesucristo. So, sapat na ang salita ng Panginoong Jesus upang ating maging katiyakan na ang pahayag na ito ay matutupad. God is faithful at gagawin yon at mangyayari ang kanyang sinabi. Ngunit, gusto ko po ipakita sa inyo na kahit ang pagsasakatuparan ng pagtatag ng iglesia ay bunga ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako na magbibigay patunay na hindi matitinag ang iglesia. So yes, no, nandun na sa atin. Alam na natin yung ending, no? Hindi magwawagi ang anuman sa iglesia, magpapatuloy at mananatili ang iglesia. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung paano na itatag ang iglesia. Doon din natin makikita ang isang katiyakan na tunay na hindi talaga matitinag ang iglesia. Now, if we will go back to Genesis, kung matatandaan ninyo yung pangako ng Panginoon kay Abraham, anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. No? Yun ay pangako ng Panginoon kay Abraham. And actually, yun ay natupad kay Kristo. Diba? We are blessed, lahat ng tao, no? Lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So now, we have many believers all over the world. So yun yung pagpapala na binabanggit ng Diyos sa pangako niya kay Abraham, na ang kaligtasan ay aabot hanggang sa kaduluduluan ng lupa at marami ang mananampalataya. No? And ang pangako din patungkol sa New Covenant people in Ezekiel, sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga
batas. So yun ang pangako ng Panginoon patungkol sa New Covenant people. And now, nakita natin ang pagsasakatuparan ng iyon sa iglesia. Di ba? Ang iglesia, ang bawat membro ng iglesia ay may bagong puso at ang bawat membro ng iglesia ay may Espiritu Santo na nananahan sa kanila na gumagabay sa kanila. So naging totoo ang pangako ng Panginoon. And another, sa Isaiah, sabi ng Panginoon, ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. And you see now, di ba? Ang bawat iglesia ay sumasamba sa Diyos at nananalangin sa Kanya mula sa iba't ibang bayan. And another, sa kanyang pangako kay David. Sabi ng Diyos, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magmakailanman. So sinong tinutukoy sa pangakong ito? Iyon ang Panginoong Hesukristo. At siya ang gumawa siya ng, sabi diyan, magtatayo siya ng bahay para sa pangalan ng Diyos. At ano yung bahay na yon? Ang iglesia. Di ba? At sinabi diyan, siya ang maghahari magpakailanman. And lastly, ang pagbabalik ng templo at presensya ng Diyos. Pinangako ng Panginoon, sabi dito sa Ezekiel 40 to 48, chapter 40 hanggang chapter 48, hindi na natin babasahin yun, napakahaba nun, no? Pero ipinangako doon yung pagbabalik ng templo. Kasi di ba nga sira po yung templo, nasira yung templo. Pero ipinangako na ibabalik niya ang templo at babalik ang kanyang presensya sa templo. And he's not talking about physical na temple, gaya ng sa Old Testament, na nandun yung presensya niya. Kaya nga, di ba, sa Old Testament na temple, merong tinatawag na Holy of Holies, na kung saan hindi makakapasok ang sino man doon. Bakit? Nandun ang presensya ng Diyos. At yun ay banal. Kaya pag pumasok ka doon, patay ka. Bakit? Hindi ka banal eh. Di ba? Pero he's not talking about that. Anong sinasabi niya dito na ibabalik niya ang templo at presensya ng Diyos? Yun ay natutunan natin at nahayag sa 1 Corinthians 3:16. Sabi doon, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Nakita niyo yun? Diba? Naninirahan sa inyo. Ibig sabihin, nasa inyo ang presensya ng Diyos. Hindi niyo ba alam? And he's not talking about individual, ha? Hindi tinutukoy dito ni Pablo na, yes, ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo, bawat isa. But he is talking about collectively, no? Sa iglesia. Hindi nyo ba alam na sa inyo, sa iglesia, naninirahan ang Espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, nasa sa inyo ang presensya ng Diyos. So yan ay naisakatuparan sa iglesia. So sa lahat po na nabanggit kanina, nakita nyo po, na walang naging hadlang, or hindi naging, but walang nakahadlang sa pagsasakatuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Natupad po yun. That's why you are here. That's why we are here. That's why merong local churches, merong iglesia. Diba? So, tunay na makikita natin din dito sa Book of Acts, yung patuloy na pag-iingat ng Panginoong Jesucristo. Nakita natin yung kagandahan at katapatan ng Diyos sa kanyang pagsasakatuparan sa pagtataguyod ng iglesia. Ngayon naman, makikita natin yung pag-iingat ng Diyos sa iglesia. At hindi lang yan dito sa chapter 16, but all throughout Acts, nakita natin ang pagprotekta at pag-iingat ng Panginoon sa kanyang iglesia. Now, balikan natin konti. In Acts chapter 5, kung natatandaan nyo, verse 1 to 11, ano yung story na yon? Yung story ni Ananias and ni Sapphira. So, iningatan, pinotektahan po ng Panginoong Jesucristo yung purity at reputation ng iglesia. Di ba? Iningatan ito mula sa pagkukunwari. Di ba? Kaya namatay si Ananias at Sapphira. No? Pinakita ng Panginoon
all throughout the generation hanggang sa atin ngayon, hindi natin maloloko. No? Hindi natin maloloko ang Panginoon. No? Prinotektahan niya ito. And in the same chapter, verse 17 to 42, iningatan ng Diyos, iningatan ng Panginoong Kristo ang iglesia mula sa pagpigil sa paglaganap ng iglesia. No? Dito nangyari yung pagpapalaya ng anghel kala Pedro at inutusan sila Pedro na patuloy na ihayag ang ebanghelyo. So, hindi na-contain, no? Hindi na-contain ng iglesia, but sa protection ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapalaya kala Pedro, patuloy na nahayag ang ebanghelyo. And in chapter 6, 1 to 7, ano nangyari dito? Iningatan ng Panginoon ang iglesia sa pagkawala ng pagkakaisa nila. Kung natatandaan ninyo yung story ng Hellenistic Jews and ng native Jews, kung tatawagin natin, yung Hellenistic, yung mga hybrid, no? Yung mga Hudyo sila, pero sila'y lumaki sa ibang bansa, no? At nahaluan ng mga Griego. Ito namang sa Jerusalem, the native Jews, di ba? Yung mga widows nila nagkaroon ng dispute. Kasi nga, hindi na kami nabibigyan ng maayos na rasyon. Parang gano'n ang naging issue. Pero iningatan ng Panginoon ang iglesia mula sa pagkakawatak at mula sa pagkawala ng pagkakaisa sa pamagitan ng pag-appoint ng mga deacons. Di ba? Kaya may in-appoint na deacons. At doon nakilala natin si Stephen. And in chapter 8, sa chapter 8 naman, iningatan ng Diyos ang iglesia mula sa pagkakakahon ng ebanghelyo sa Judea lang. Kasi nga, ang plano ng Diyos ay para sa lahat ng bansa. So, iningatan niya na maging mabox yung gospel. So, anong ginawa ng Diyos? Pag-uusig. Di ba? Inusig, doon natin nakita yung unang pagpatay sa Kristiyano, unang Kristiyano na pinatay, and that is Stephen. At dahil doon, nag-spread ang gospel sa Samaria. So you see, he protected, no? Mula sa pagkakakahon. And chapter 10 to 11, ano nangyari? Iningatan ng Diyos ang iglesia mula sa pagiging exclusive sa mga Hudyo, no? Kasi ang plano ng Diyos, hindi lang yan sa Hudyo, bagkus sa lahat ng tao. So ano nangyari sa chapter 10 and 11? Doon niya pinadala si Pedro sa isang bahay ng mga hentil, and that is si Cornelius. Diba? At mula doon ay nagsimula ang paglaganap ng ebanghelyo sa mga hentil. And chapter 15, iningatan ng Diyos ang iglesia mula sa maling ebanghelyo. Ano nangyari sa chapter 15? Doon nangyari yung Jerusalem Council na pinag-usapan nila na ang kaligtasan ay hindi dadagdagan ng pagtutuli at pagsunod sa kautusan bagkus sa pananampalataya kay Kristo lamang. So you see, all throughout Acts, nakita natin yung pag-iingat ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. And this, in chapter 16, muling makikita natin ang pag-iingat ng Panginoon. Let's take a look in verse 35. Sabi diyan, kinaumagahan, ang mga hukom ay nagsugo ng mga kawal na nagsasabi, pakawalan mo ang mga taong iyon. So siguro naisip ng hukom na, okay, siguro enough na kasi naparusahan na sila, nakulong na sila, okay, enough na yun, pwede na silang makawala. No? Pero hindi sinabi or hindi binanggit dito ang dahilan, pero yun nga, maaring okay na. And in verse 36, at inuulat ng bantay ng bilangguan kay Pablo ang mga salitang ito na sinasabi, ipinagutos ng mga hukom na kayo'y pakawalan, kaya't ngayon ay lumabas kayo at humayo ng payapa. So nireport nila ito ay inireport ng bantay, yung naligtas na bantay, kala Pablo. Pero tingnan nyo po kung ano ang naging reaction ni Pablo. Verse 37, subalit sinabi sa kanila ni Pablo, pinalo nila kami sa harap ng bayan na hindi nahatulan. Mga lalaking Romano at kami itinapon sa bilangguan at ngayon lihim na kami pawawalan nila. Hindi maaari, no?
hayaan silang pumarito at kami pakawalan. Ano mapapansin nyo dito kay Pablo? Parang nag-ibang tono ni Pablo no? From the beginning ng pagkakulong or pagdakip sa kanila, wala tayong narinig kay Pablo. Hanggang sa binugbog na sila, wala tayong narinig. Hanggang sa kinulong sila, wala tayong narinig na ano kay Pablo, na complain. Pero dito, makikita nyo yung pag-iba ng kanyang tono na kung saan sinasabi niya, pinalo nila kami, natulan niya kami, hindi kami hinatulan ng tama. Tapos pakakawalan lang kami. Oh, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Di ba? So bakit nag-demand si Pablo na para bang mas may otoridad pa siya, no, kaysa doon sa hukom? No? Siya ba ay nagpapakita ng hindi pagpapasakop sa otoridad? Siya ba ngayon ay nagpapakita ng pag-retaliate sa otoridad? No? Kasi sabi niya, hindi nahatulan. And then ngayon, makikita nyo, sinabi niya na yung identity nila. Sabi niya, mga lalaking Romano. Ibig sabihin kami mga Roman citizens. So ngayon, inilabas niya na yung card niya, no? Roman citizens kami. So bakit ganon? No? Sa panahon na ito po, kapag ikaw pala ay Roman citizen, hindi ka maaaring parusahan. I mean, hindi ka maaaring parusahan kung hindi ka dumaan sa tamang paglilitis. Pwede ka pa rin parusahan, syempre, no? Pero dapat may paglilitis. So, ibig sabihin, kapag hindi ka Romano, kahit hindi ka nilitis, okay lang na parusahan ka na. Ganon sa kanilang society. No? Pero ngayon, sinasabi ito ni Pablo, at alam ito ni Pablo. Alam ni Pablo na hindi nararapat na parusahan ng isang Roman citizen kapag walang tamang paglilitis. Kaya, tingnan ninyo ang reaksyon ng hukom nung sinabi ito ni Pablo. Verse 38, iniulat ng mga kawal ang mga salitang ito sa hukom at sila'y natakot nang kanilang marinig na sila'y mga mamamayang Romano. Diba? Natakot sila, lalagot tayo, no? Sila'y natakot. Bakit? Kasi alam nila na kapag sila ay napatunayan na nagparusa sa isang Roman citizen na walang tamang paglilitis, maaaring mawala ang kanilang posisyon. Diba? Sila nga po ay mga magistrates, kumbaga, or mga hukom, or sa ating present time, government officials. Parang ganon. Okay? So, pwedeng mawala yung posisyon nila. No? Dahil ginawa nila iyon. At mas mahigit pa na consequence, mawala ang kanilang pribilehiyo. No? Kaya natakot sila nung sinabi ni Pablo iyon. And so verse 39, tingnan nyo kung ano ang kanilang naging tugon. Kaya sila'y dumating at humingi sa kanila ng paumanhin. No? At sila'y kanilang inilabas at hiniling sa kanila na lisanin ang lungsod. Napansin niyo po, yung salitang hiniling. No, hiniling. Makikita nyo dito na makikita natin dito ang pagbaliktad ng sitwasyon. Di ba? Si Pablo na ngayon ang may hawak ng sitwasyon. O, di ba? Nung una, sila Pablo yung kinakawawa nila. Ngayon, sila na yung naging parang, please. Sila na yung nagmamakawa. Sila na yung nagre-request. No? Ngayon, bakit mirarapat ni Pablo na gamitin na ang kanyang pribilehiyo? Yun yung tanong. Yun yung issue dito. Yun yung dapat natin tumbukin. No? Bakit ngayon? Ano ngayon? Anong nangyari kay Pablo na ngayon, imbis na nirelease na siya, doon pa siya nagsalita, Roman citizen kami. So ano yung layunin ni Pablo, bakit niya sinabi ngayon na sila ay Roman citizen at hindi katanggap-tanggap yung ginawa ng mga hukom? Anong connection nito? Tingnan natin in verse 40. Nang sila'y makalabas sa bilangguan, pumunta sila kay Lydia, at nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila pagkatapos ay umalis. Nakita niyo yung sagot? Okay? Nakita niyo yung sagot? Anong connection ng verse 40?
sa pagdedemand ni Pablo, ilabas nyo kami, samahan nyo kami, di ba? Nagdemand pa siya, di ba? Samahan nyo kami, ilabas nyo kami na maayos doon. So ano yung connection nito? So hindi man hayagang sinabi ni Lucas, kasi si Lucas nagsulat nito, pero ang dahilan ng lahat ng ito ay alam nyo po ano? Para protektahan ang ebanghelyo at ang iglesia. The purpose, bakit ganito na ngayon ang salita ni Pablo, bakit nag-demand na siya, kami Roman citizen, puntahan nyo kami dito, ilabas nyo kami, kayong magatid sa amin sa labas, ipakita nyo sa publiko na kayo nagkamali, kami ginanito nyo, ilabas nyo kami, kayo magpakawala sa amin. So ang very purpose bakit ginawa yan ni Pablo ay upang protektahan ang ebanghelyo at ang iglesia. Paano niya naprotektahan sa ganung paraan? Ang demand po ni Pablo na hayagan silang pakawalan mismo ng mga hukom, hindi lang ng mga pulis, hindi lang nung bantay, but ng mga hukom. Ang dahilan bakit nagdemand si Pablo ay hindi upang ibalik ang dignidad niya or ni Silas mula sa kahihiyan ng hindi makatarungang paghuhuli, pagpaparusa at pagkulong. Hindi yun yung purpose niya. Hindi yun para sa kanyang sariling redemption. No? Di ba tayo ganun? Hiniya mo ko, ano mo talaga na hindi totoo. Di ba? Ganun tayo usually. No? Pero si Pablo, hindi yun ang kanyang purpose. Kundi, ito ay upang hayagang ipakita sa maraming tao at sa mga mamamayan doon sa Philippi na ang ebanghelyo na inihayag nila Pablo ay hindi lumalabag sa batas at ito ay hindi nagpapanukala ng kaguluhan. Kasi yun yung idinahilan di ba? Bakit sila nakulong? Nag-aano sila ng kaguluhan, nagtuturo sila ng hindi katanggap sa atin. Di ba? Natandaan niyo yung mga akusasyon sa kanila? So the purpose why Paul wanted to make it public yung pag-release sa kanila upang ipakita sa mga tao na hindi namin nilabag ang batas. Yung ebanghelyo na inihayag namin ay hindi lumalabag sa batas. Yung ebanghelyo na inihayag namin ay hindi nag-uudyok ng kaguluhan. Yun yung purpose nun. Sa halip, ang ebanghelyo ay nagbibigay ng katarungan at kapayapaan. No, higit sa kapayapaan dito sa lupa, but kapayapaan before God. So yun yung purpose ni Pablo, bakit niya gusto at bakit siya nag-demand ng public release from the magistrates. To vindicate the gospel. No? Iningatan niya yung ebanghelyo. Hindi pwede na lumabas kami dito ng isip ng mga tao, pag narinig nyo yung gospel, alis kayo kasi kaguluhan ang bibigay niyan. Hindi yun hinayaan ni Pablo. At ano pa? Di ba, makikita natin sa verse 40, sa verse 39, verse 39, hiniling, 39, hiniling sa kanila na pwede umalis na lang kayo. Di ba? Pero in verse 40, nakita natin, hindi agad umalis sila Pablo. Bagaman umalis sila, pero hindi muna. Anong ginawa nila? Bumalik sila, pumunta sila kala Lydia, and nagpapakita na yung tahanan ni Lydia ay naging house of worship. No? Dito nagtitipon yung mga mananampalataya doon. So bumalik sila kay Lydia at nang makita nila ang mga kapatid. So you see, merong growing church na dito sa Philippi. At nang makita nila ang mga kapatid ay kanilang inaliw sila, in-encourage sila, patuloy silang tinuruan bago umalis. So, ang hindi agad na paglisan nila Pablo at ang pagbisita nila sa iglesia na nataguyod sa Filipos ay nagdala din ng proteksyon para sa iglesyang iyon. So yung isa din sa purpose ni Pablo, bakit ginawa niya yun, is to protect the church. Not only to vindicate the gospel, but also to protect the church. Bakit? Paano niya naprotektahan sa paraang yon? Ipinahiwatig niya sa mga tao doon sa pamagitan ng, yung public release.
Ipinahiwatig niya sa mga tao doon at pati na rin sa mga hukom or yung mga officials doon na hindi nila maaaring gawin sa kanila. Yung iglesia, yung mga mananampalataya doon na nabubuo, na nagtitipon-tipon sa bahay ni Lydia, ipinapakita at ipinapahiwatig ni Pablo sa mga tao at mga hukom na hindi nila maaaring gawin sa kanila ang ginawa nila kala Pablo, gawa ng wala naman talagang ginagawang paglabag sa batas ang mga ito. See? No, pinakita ni Pablo, you cannot touch. Hindi nyo maaaring galawin itong iglesia dito. Kaya hindi mo na sila umalis eh. Pumunta muna sila doon. Pinakita nila sa mga tao doon, hindi nyo maaaring galawin ito. Hindi nyo maaaring gawin yung ginawa nyo sa amin, sa kanila, kasi wala naman silang nilalabag ng batas. Gaya namin na walang paglabag ng batas. So, ginawa iyon ni Pablo to protect the church. So mga kapatid, you will see here, pinotektahan ng Panginoong Hesus ang kabubuo pa lang na iglesia sa Filipos sa pamagitan ng matalinong paggamit ng pribilehiyong meron ang kanyang lingkod na si Pablo. It may seem Paul protecting the church, but it is not Paul. It is Christ Himself protecting the church. Si Kristo mismo, ginamit niya ang kanyang lingkod na si Pablo, na naging mahusay at matalino din sa paggamit ng privilege na meron siya. Yung resources na meron siya, ginamit ito ni Pablo for the gospel and for the church. Ito po dapat din ang layunin ng lahat ng mananampalataya sa lahat ng pagkakataon. You protect the gospel. You defend the gospel and protect the church. At sa paglipas po ng panahon, mga kapatid, patuloy na iningatan ng Diyos ang iglesia sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Okay? Sa pamagitan ng mga kanyang... Hindi ito yung magic, no, na may biglang bilog na... may bilog na ilaw na magko-cover sa mga mananampalataya. Hindi ganon ang pag-iingat ng Diyos. But He is working through the believers themselves. Sa pamagitan ng mga mananampalataya, sa pamagitan ng mga lingkod. And if we will go back to church history, ganito nangyari mga kapatid. Mula sa 1st and 3rd century, pag sinabi nating century, hindi yung kinakain natin na dilata, na. Century is 100 years, tama ba? 100 years. So, yung unang 100 to 300 years, no? Ilang ano na tayo? 2025 na tayo. Balik muna tayo. From 100 to 300 years, pinotektahan ng Panginoon ang iglesia mula sa maling katuruan ng Gnosticism. Narinig niyo yung Gnosticism? Or narinig yung mga agnostic, mga ganun. Okay, so, ang mga tao na yon ay nagpapalaganap ng Gnosticism. Ano yung Gnosticism? Ito yung katuruan na masama ang physical at ang spiritual lamang ang mabuti. Dinivide ng mga Gnostics yung spirit tsaka yung laman, no, yung creation. So, tinuturo nila na masama yung physical na mundo, spiritual lang ang mabuti. Kaya si Kristo, so in conclusion, si Jesus daw ay hindi tao. Spirito siya. Kasi bad ang physical eh. Dapat hindi maging natural, hindi dapat maging tao si Kristo, sabi nila. At para ikaw ay maligtas, kailangan mo ng secret knowledge. No, para maligtas ka. So iningatan ng Panginoon na iglesia sa pamagitan ng mga apostol na sumulat ng mga liham upang pabulaanan ang mga maling katuruan nito. So, makikita niyo yun sa mga letters ni Pablo. Higit sa lahat, kay Pablo, makikita natin yun. So again, iningatan ng Panginoon mula sa maling katuruan sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. And in the 4th to 5th century, 400 to 500 years, nandiyan umusbong ang katuruan ng Arianism. Ano yung Arianism? Hindi buo ang pagka-Diyos ni Jesus. Tinuturo nila na hindi 100% divine si Jesus. Nandiyan din ang Nestorianism na tinuturo na magkaiba ang pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus.
Magkaiba daw yun. No? And nandyan ang Pelagianism na hindi namana ng tao daw yung original sin, kaya hindi kailangan ng tao ang biyaya kasi hindi naman siya inherently bad. No? So, I don't need grace. So, yun ang tinuturo ng Pelagianism. Pero sa biyaya ng Diyos ay nagkaroon ng Nicene Creed. Natatandaan yung Nicene Creed? Nicene Creed ay naghahayag na si Jesus ay Diyos gaya ng Ama. So, pinabulaanan nito yung Arianism. Nandyan yung Chalcedonian Creed. Di ba? Pinag-aralan natin yun yung time na may prayer meeting tayo every Saturday. Ang Chalcedonian Creed naman ay naghahayag na si Jesus ay isang persona na may dalawang nature. So pinabuluanan nito yung Nestorianism na magkaiba daw yung pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus. And nandyan si Augustine na siyang nag-rebuke or nag-expose ng kamalian ni Pelagius na giniit ni Augustine na ang pangailangan ng biyaya. So you see, God is patuloy siyang gumagamit ng kanyang mga alagad upang protektahan ang iglesia sa mga maling katuruan na ito. Kasi if ma-fall tayo sa mga maling katuruan na to, our salvation will be affected. Kasi maling Jesus na ang ating paniniwalaan. And patuloy tayo in the medieval church sa 6th to 15th century. No, ano nangyari? Dito na nagsimula yung mga corruption sa iglesia. Dito nata nagkaroon yung nagmix na yung state and the church. No? Nagkaroon na ng corruption sa iglesia and dito na nag-rise yung papal supremacy. No, na ang mga papa, santo papa daw yung may highest authority sa iglesia, no? Pero may mga lingkod na ginamit ang Diyos. Isa diyan si John Wycliffe. So, ang ginawa niya, he translated the Bible. Ito yung unang translation ng Bible from Latin to, hindi ko alam kung English ata. No? He translated the Bible. Bakit? Kasi nga, yung mga tao, hindi maintindihan yung Bible. So, ang nagsuturo lang yung mga pare. Hindi pala tama yung tinuturo. So, mahalaga na nangyari yung pagta-translate ng Bible at this time. And si John Huss, no? Siya ay nag-preach laban sa korupsyon ng iglesia. And sa Reformation naman, from 16th century, no? Dito na lumaganap na ang salvation daw ay sa pamagitan ng gawa. No? Dito na nagmix yung salvation by works. Pero laganap pa rin yung corruption sa iglesia. So dito, may ginamit ang Diyos sa mga tao. For example, si Martin Luther, no? Na inihayag na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. And dyan din, umusbong si John Calvin na siyang nagturo ng soberanya ng Diyos sa kaligtasan. And doon na din nabuo yung mga confession. Westminster Confession of Faith, London Baptist Confession of Faith, na nagawa yun. Why? For the purpose na magkaroon ng tapat na pagtugis ng tamang doktrina. Kasi nga, at this time, sobrang na po ng mga katuruan. Sobra na yung corruption sa church. So you see, God is using these people, this faithful, itong mga makasalanang taong ito, sa biyaya ng Diyos ay ginamit ng Diyos upang ingatan ng iglesia at mapanatili ang tamang doktrina at katuruan. And in modern era, in the 18th and 20th century, no? Dito na lumaganap yung liberalism. Alam niyo yung liberalism? Di ba? Ito yung pagbibigay ng bagong interpretation sa turo ng Biblia. No? Na ang interpretation is depende sa iyo. So diyan lumaganap 'yon. Pero umusbong din ito sila Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones na dinepensa ng orthodoxy or pinanatili ang tamang katuruan. So sila talaga yung nag-fight sa tamang katuruan ng ebanghelyo. And in the 21st century, sa panahon natin, dito umusbong yung prosperity gospel. Diba?
Kita nyo, no? Ang daming pinagdaanan, daming mga maling katuruan ang umusbong all throughout the generation and centuries. Pero, by the grace of God, nakita din natin sa 21st century, nag-explode yung Reformation resources. Tinan nyo, umabot din sa atin. So you see, ito po patunay mga kapatid, na hindi magwawagi ang anumang oposisyon o atake na ginagawa sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Hesus ay patuloy na mag-iingat sa kanyang iglesia. Now, to give weight sa pinakita ko pong history sa inyo, mga kapatid, kung ang iglesia ay nagpatuloy sa mga ganong maling katuruan, we will never have the right gospel. Distorted gospel ang maabot sa atin. Mawawala na yung totoong ebanghelyo. Ganon ka halaga yung nangyari sa history. Ganon ka halaga yung mga taong naging tapat sa salita ng Diyos at pinaglaban ang katotohanan ng Diyos. Ganon kahalaga yun, mga kapatid. That's why you are enjoying the true gospel right now. Bakit? Kasi may ginamit ang Diyos ng mga tao upang panatiliin ang tamang katuruan, ang tapat na ebanghelyo. So mga kapatid, ang ebanghelyo, in conclusion, dito natin natutunan na ang ebanghelyo ay hindi labag sa batas at otoridad. No? Ang gospel po, it will never be a threat or ito ay hindi magiging rebelde sa batas at otoridad ng bawat bansa. Kung ito man ay hinahadlangan, iyon ay dahil lumalabag ang mga namumuno. Hindi ang iglesia ang lumalabag. No? Ang lumalabag ay yung mga namumuno. Sila yung naging corrupt. At sa katunayan, ang ebanghelyo ang nagbibigay ng katarungan at kapayapaan. At iniingatan ng Panginoon ang kanyang iglesia. At isa sa kaparaanan niya ay ang kanyang mga lingkod. So, yan po ang katotohanan natin may kita sa salita ng Panginoon ngayong umaga. No? Iniingatan ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia at isa sa kaparaanan na yon ay ang kanyang mga lingkod. It could be you. It could be you. Maaring ikaw yun. Kaya po, for our application, mga kapatid, we must pray for our government authorities. Oh, bakit naging bakit kailangan ipag-pray yung mga government authorities? Ito, kadalasan we neglect this, no? Isinasa walang bahala natin ito yung pagpapanalangin sa ating mga government officials. But actually, the word of the Lord commanded us. Sabi ni Pablo, di ba? Romans 13. Oh, nagbabasa ba kayo ng ating Bible reading? Romans 13. 13 ba yun? Submit and pray sa mga government authorities. Magrereklamo tayo. Corrupt sila. Ano ba yan? Tingnan mo muna yung sarili mo. Have you prayed for them? Rereklamo tayo ng corrupt sila. Hindi naman natin sila pinagpapanalangin. And anong connection nito sa pag-iingat ng Panginoon sa iglesia? Kasi actually, ang government dapat ang mag-iingat sa mga mabubuting tao at magpaparusa sa mga masasama. And the gospel, at sa ibang bansa, pinapatay ang mga Kristiyano at naghahayag ng ebanghelyo. Why? Because their government is corrupt. Their government ay hindi sumusunod sa Diyos na nagtalaga sa kanila. You see? That's why ganun ka-importante ang pagpapanalangin sa government authorities. And if I remember, hindi ko man masabi word by word, sinabi doon sa Jeremiah na ayusin ninyo yung pakikisalamuhan ninyo sa mga officials so that it may go well with you as well. Sinabi doon sa salita ng Panginoon. Di ba?
So again, there is gospel resistance mula sa mga government official dahil nga sila ay lumalabag sa Diyos. So we must pray for our governing authorities. Parte po yan ng ating paglilingkod sa Diyos. Huwag natin i-neglect yun. And ano pang application natin? Pray for your church leaders. Pray for your leaders, mga kapatid. Bakit po? Anong connection nito sa pag-iingat sa iglesia ng Panginoong Jesucristo? Dahil ang mga church leaders or elders or pastors ay ang mga inatasan ng Panginoon upang ingatan ang kanyang katawan. Sila ang inatasan. So, we must pray for our church leaders. And third, makisama at tumulong ka sa pag-iingat sa iglesia. Yes, the elders ay inatasan to protect the church, pero hindi ibig sabihin nun na ikaw na miyembro ng church ay wala nang gagawin. Makisama ka, tumulong ka sa pag-iingat sa iglesia. Okay, paano namin yun gagawin? Pray for leaders. Balik ulit tayo. Diba? Pray for your leaders. Ano pa? Obey your leaders. Kasi sila ang nag-iingat sa inyong kaluluwa. So obey them. At ano pa? Panagutin ninyo ang mga leader ninyo. Panagutin ninyo sila. Ano ibig sabihin yan? Make them, sa English pa, make them accountable. Make your pastor accountable. Ano ibig ko pong sabihin? Huwag maging passive. Ano ibig sabihin nun? Kung nakikita mo na lumilihis si pastor or lumilihis yung mga pastor ninyo, lovingly and biblically call them. Pas, pwede ba tayo mag-usap? Kanina, nakita kita. Tumaya ka ng loto ay. So, kung may mga nakikita kayo, or pwede nyo din, kanina sinabi mo to, pero naaral ko kasi to eh. Hindi ganun yung konteksto, Pwede nyo yung gawin. Hindi ibig sabihin na pastor na siya, tama na lahat ng masasabi niya. Tama na lahat ng gagawin niya. So, panagutin ninyo yung mga leader ninyo. No? Make them accountable. Pastor, ikaw yung pinili namin na pastor sa iglesia upang ingatan kami. So, umayos ka. Pwede po yun. Pero do it in a loving and biblical way. So, you see, bakit tayo nakafocus sa leader? Kasi nga, ang leader ang inatasan ng Panginoon to protect them. Pero may magagawa tayo. No? At isa doon, to pray, to obey, and panagutin natin sila. We must demand. Ipamuhay mo yung tinuturo mo. No? So ganun. Meron tayong parte. Hindi lang kayo nandyan para makinig. At bilang iglesia, alam nyo ba? Bilang iglesia, nasa sa inyo yung final verdict actually. Pag-aaralan natin yan. We will have a meeting later. Mapapag-aaralan natin yan. Kasi 'di ba, isip natin yung leader lang yung magde-decide, yung pastor lang, hindi po. It is the church. Ang church ang inatasan ng Panginoon para sa ganyan. So, panagutin ninyo ang inyong pastor. At ano pa? Ipaglaban ninyo ang pananampalataya sa pamagitan ng paglago sa tamang katuruan. No? Paglaban natin yung pananampalataya natin sa pamagitan ng paglago sa tamang katuruan. Sabi sa Jude 1:3, sabi ni Jude sa letter niya sa church, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo, sabi niya, no? Na ipaglaban ang pananampalataya.
na minsanang ibinigay sa mga banal. Bakit? Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga